Mapagpalang araw sa ating lahat. Ako ang inyong lingkod, Elijah Paul John Valdez, at welcome sa ating daily devotions. Ang ating verse for the day ay nasa Genesis chapter 1 verse 1 to 3. Sinasabi dito na, nang pasimula, nilikha ng Diyos ang langit at lupa. Ang mundo noon ay wala pang anyo at wala pang laman. Ang tubig na bumabalot sa mundo ay balot ng kadiliman, at ang Espiritu ng Diyos ay kumikilos sa ibabaw ng mga tubig. Sinabi ng Diyos, magkaroon ng liwanag, at nagkaroon nga ng liwanag. Ang konsepto ng Trinitarya ng Diyos Ama ay hindi panteistiko dahil hindi siya tinitignan na kapareho ng sansinukob o isang malabong paniniwala na nananatili dito. Ngunit ganap na umiiral sa labas ng paglikha bilang lumikha nito. Siya ay tinitignan bilang isang mapagmahal at mapagmalasakit na Diyos, isang Ama sa langit na aktibo, kapwa sa mundo at sa buhay ng mga tao. Nilikha niya ang lahat ng mga bagay na nakikita at hindi nakikita sa pag-ibig at karunungan, at nilikha ang tao para sa kanyang sariling kapakanan. Ang paglitaw ng Trinitarya ng teolohiya ng Diyos Ama ay sa unang bahagi ng Kristyanismo ay nakabatay sa dalawang pangunahing ideya. Una ay ang magkaparehong pagkakakilanlan ng Yahweh ng lumang tipan at ang Diyos ni Jesus sa bagong tipan. Pagkatapos ay ang pagkakaiba sa sarili at gayunpaman ang pagkakaisa sa pagitan ni Jesus at ng kanyang Ama. Ang isang halimbawa ng pagkakaisa ng anak at ama ay ang nasa Mateo chapter 11 verse 27 na sinasabing, walang nakakilala sa anak maliban sa ama, at walang nakakilala sa ama maliban sa anak, na iginigiit ang pagkilala ng ama at anak. Ang konsepto ng pagiging ama ng Diyos ay lumilitaw sa lumang tipan, ngunit hindi isang pangunahing tema, habang ang pananaw ng Diyos bilang ama ay ginagamit sa lumang tipan. Naging focus lamang sa bagong tipan gaya ng madalas na tinutukoy ni Jesus. Ito ay ang ipinamalas na panalangin ng Panginoon na pinagsama-sama ang makalupang pangangailangan ng pang-araw-araw na tinapay na may katumbas na konsepto ng pagpapatawad. At ang pagbibigay diin ni Jesus sa kanyang espesyal na kaugnayan sa Ama ay nagbibigay diin sa kahalagahan ng natatanging ngunit pinag-isang kalikasan ni Jesus at ang Ama, na nagtatayo sa pagkakaisa ng Ama at ng Anak sa Trinidad. Ang pananaw ng Ama ng Diyos bilang Ama ay higit pa kay Jesus hanggang sa kanyang mga alagad at sa buong simbahan, na makikita sa mga petisyon na isinumiti ni Jesus sa Ama sa kanyang mga tagasunod pagkatapos ng paalam ng diskurso noong gabi bago siya ipako sa krus. Ang mga halimbawa nito sa pamamaalam na diskurso ay nasa Juan chapter 14 verse 20. Habang si Jesus ay nagsasalita sa mga alagad, ako ay nasa aking Ama, at ikaw ay nasa akin, at ako ay nasa iyo. At sa Juan chapter 17 verse 22, na habang siya ay nananalangin sa Ama, ako ay ibigay mo sa kanila. Ang kaluwalhatian ay ibigay mo sa akin upang sila ay mapag-isa gaya natin na iisa. Muli, ako ang inyong lingkod, Elijah Paul John Valdez. Dito na nagtatapos sa aking daily devotions.